ito na. Hello mga ka-Jefrox, welcome to my channel. Ngayon, medyo exciting ito. I-unbox natin itong isang product ng TP-Link na Tapo C2460. Isang security camera na isa sa mga mapagkakatiwalaan at pinakamaganda sa paningin ko. Budget friendly, user friendly na smart home camera para sa bahay, office, at sa mga alaga nating pet. Maganda to pang monitor sa kanila. So ngayon i-unbox natin to. Nabili ko siya sa Shopee. Mamaya i-post ko na lang yung kung nasa magkano siya. So ano pa inaantay natin? Unbox na natin. Bagong bago, silyado pa ano nga ba to? So natin siya kakat dito to. Ito na lang natin konti. Okay. Yan, sealed pa. Hindi pa siya nabuksan. Tanggalin natin itong memory. Usually, binibili ko kasi ito. Dun sa pinagbilang ko, sinasamahan ko na ng memory para at least sigurado ka na alam niya na compatible yung ibibigay sa yung memory card. Kasi minsan baka nagkaka-issue. Although hindi ko pa naman na-experience yun. Para sigurado lang. Ito na. Ganda ng design, ganda ng box. Teka. Okay. Yung packaging niya, as usual, very clean. Minimalist ang packaging. Mukha talaga siyang premium camera. Hindi siya basta-basta. So, tignan natin ito, Tapo indoor and outdoor. Indoor and outdoor na rin siya, dual lens camera. Ito yata, kung hindi ako nagkakamali, ito ang kauna-unahang dual lens camera ng Tapo. Nakalagay dito, synchronized smart detection and tracking. 3x clarity with telephoto lens, 2 views at once, IP65 water and dust resistant. Wow, diba pang outdoor. Ito yung gilid niya. Kita natin dito. Ito, dual camera. Sa likod, as usual, yung mga features niya na basahin nyo na lang. Ito, okay. So, buksan na natin. Siyempre, pagbukas. Ito. Iyon. Makikita natin sa loob. Unang-una, manual. Ito yung pag-mount, ito yung ginagamit pag magbabarena ka sa ceiling. Ito yung ginagamit pag sa ceiling. Ito yan, ito yung kanyang mounting bracket. Pag sa ceiling, ito yan. Ididikit mo sa ceiling para alam mo yung bubutasan mo para tatama. Ganon din dito sa likod yung 4 na butas. Pag yung sa wall naman, 4 na butas ganyan, butasin mo. Okay. Ito yan. Siyempre yung manual, sino ba bagang mabasa nito? Ay, astig meron siyang pang mga def Ito. Kung bago ka pala mag-install ng Tapo, maganda basahin mo to. Kaya ako medyo marami na ako na-install. So hindi ko na siya babasahin kasi yun, yung mga common lang naman ng pinapakita niya rito. Okay. Tignan na natin ito. Ito, scan for QR code. Ito yung para sa apps. Tignan natin. Oops, ganda. Okay, yung kanyang adapter. Liit lang liit na adapter niya. Tapos yung wire niya, kung ako nagkakamali, 3 meters lang siya. Sana hinabaan nila kung outdoor kasi mas maganda kung medyo mahaba. Tapos mounting screw. Mounting screw. Ito na, camera. Wow. Bigat Mabigat siya. Hindi siya katulad ng mga pangkaraniwang nilabas nila na camera. Yun, ganda. Bigat Para siyang robot. Wally. Yeah, ganda. Ayan,
So tanggalin na natin mamaya na natin tanggalin yung cover. Ayun, meron siyang rubber sa ilalim. Dito may rubber, may cover yung kanyang slot para sa memory. Tapos yung sa reset button. Siguro dahil nga sa outdoor siya, kaya hindi sa niya may rubber. Ganun din dito. Saka ito yung kanyang Type-C na power. Meron din siyang rubber, ibig sabihin para hindi siya basta-basta pasukin ng tubig. Although ito dust resistance lang to. Huwag nyo siya ikakabit nung naliligo sa ulan. Siyempre IP65 lang ito, kaya ibig sabihin ay water and dust resistant lang, hindi siya waterproof, resistant lang. Kasi iba basta nakalagay water resistant, nakala nila pwede na itong maligo sa ulan. Hindi, huwag natin gagawin yan, kundi mawawalan tayo ng camera. Okay, ano pa? Okay, ito, okay, kasama sa manual. Tiklit muna natin. Okay, overall ang ganda ng camera. Ayan, napakaganda ng design niya, kakaiba, hindi siya yung typical na parang yung bilog lang na camera. Ganda yan. So pakita ko sa inyo yan na, dito meron siyang timer, Capo Dual 2K. Manok, ang ingay ng manok, pasensya na, may manok dito sa amin sa kapitbahay, ginawang pet yung manok, kaya medyo maingay. Yan, ang ganda. Okay, susubukan natin siyang install. So first impression, ang slick ng designs, premium na premium talaga. Kung alam mo yung movie na Wall-E, parang ganun ang itsura niya. Matte white finish, may black dome sa kanyang lens. Ayan, parang black dome. Tanggalin ko na nga para makita natin. Naka-dome siya, parang pakon. Yan, parang pakon. Ganda, ganda niya. Ang pinakamaganda rito, dual lens, no? Isa, ito naka-design siya sa wide angle na usually yun yung hinahanap natin. Tapos ito naman telephoto pag nag-zoom. Ito yung kanyang pinakamagandang feature dito, na paghalo yung wide sa telephoto. Usually kasi kapag naka-wide, nako-compromise yung kanyang pag-zoom, medyo lumalabo. Pero ito pinagsama. Ang ingay ng manok. Anyway, so yung mga features niya, naka 2K QHD resolution. So mas malinaw siya compared sa 1080p. Siyempre, kita mo talaga details, napakaganda. Okay, usual pan and tilt. Ang kanyang panig 360 degrees horizontal, saka 114 degrees yung vertical na movement niya. Pagkakaalam ko, mabilis mag-react yung kanyang pagtitilt. Meron din siyang AI detection na kayang mag-detect ng tao, pets, motion detection. Pwede din siyang i-customize. Meron din siyang privacy mode. Tapos ito, bumili ako ng 64 gig. Kung ayaw mo, pwede mong gamitin yung kanyang Tapo Cloud. Kaya lang meron siyang monthly subscription. Paganda rin yun kasi in case na bawa masira ito, masisave mo yung mga data. Kung bawa ninakawang ka, tapos kinuha yung memory yata pati camera, marirecover mo yung mga recorded dun sa Tapo Tapo memory na nasa cloud. Kaya lang pag memory card ang gamit mo, pag ninakaw to, kasama na lahat. Ayun. So mamaya pupunta na tayo sa setup natin sa apps. Tapos ito nga pala yung speaker niya. I guess ito yung speaker. Ito nga. Ayun, pwede rin kasi kayo mag two-way radio dito. Kaya lang hindi siya ganun ka linaw ng parang sa cellphone. Pero makakapag-usap pa rin naman kayo. So ulitin ko, ito yung laman niya. Yung kanyang Tapo camera, USB cable, yung mounting bracket, mounting screw, tapos itong adapter, power adapter, user manual, yun lang yan. Ito, mahalaga to. Minsan dinatapo nila ito tapos sinuhulaan na lang o doon na lang binubutas. Ganda to. Ako tago ko pa yung kopya nito para in case na ilipat ko yung meron akong kopya.
Okay, ngayon susubukan natin siyang i-install muna. Una, yung power, sinaksak ko na to. Ito, dito yung power. Gawin muna natin siya ng nakapatayo. Yan. Power on na siya. May red LED. Ngayon, kunin natin yung cellphone natin. Buksan natin yung Tapo apps. Ngayon, kung wala pa, available yan sa Play Store. Ito. Tapo. Type nyo lang yung Tapo. Yun, umikot siya. Yan, type nyo lang yung Tapo. Bakit offline to? Yan. Tap nyo lang, search nyo lang yung Tapo. Ayan, ayun o. TP-Link Tapo. So, ayan, TP-Link Tapo. I-install nyo lang yan. Kung may update siya, tulad ito, update ko. Hintay lang tayo. Yan o, magbi-blink yung ating camera ng red and green. Ibig sabihin yan, ready to install na yan. Pag nagbi-blink, medyo pa-pass forward na natin to. Habang nihintay natin yan, mag-update. Buksan na natin rin itong memory. Itong memory na gamit ko, 64 gig. Neo yung brand. Neo nga ba to? Yan. Ang ingay ng manok. Lagay na rin muna natin tong memory. 64 gig yung memory dito sa gilid. Ayan, dito. Pwede yan kahit maandar yan. Baliktad yata. Pag baliktad naman, di naman papasok. Kaya wala kang dapat i-worry. Ayan. Basta, the SD card is not formatted. Please format it according to the app guidelines. I-format mo siya. Pagtatayo niyo siya, yung may rubber na ilalim, doon niyo siya ilalagay para hindi siya magalaw. Okay na. So, open na natin yung Tapo. Add device. Indoor camera. Nasa indoor siya. C246A. Nabi mo lang siya. C246D pala, sorry. Tapos next. Connect lang. Then, connected. Ito na nagsalita. Then, next mo lang. Connecting to Wi-Fi. Connecting to Wi-Fi na siya. Wi-Fi connected. Well, connected na siya. Tapos, lagyan mo ng pangalan yung device. Bawa, outdoor camera. Outdoor parking. Parking camera. Okay yung parking camera. Next. Parking. Next lang. Then, hanapin mo yung icon na may kotse. Walang may kotse. Ito, yan. Meron pala. Then, next. Test the Wi-Fi signal. Great. Next. Table mount. Actually, ilalagay ko siya sa wall. Pero ngayon, table mount pa kasi siya. So, next na natin sa table mount. Check preview. Charing. Sounds good. Good. Ito, no? May free trial siya ng 30 day yung iCloud. Yung Tapo Cloud. Pwede kang magano. Pero ako kasi may memory na. So, dismiss ko na lang to. Ang una mong gagawin dito is yan, no? Firmware update. That's it. Ito, meron siya yung mga smart dual tracking, tap to focus, so focus mo lang yung yung autofocus. Nasaan na siya? Ito, tetest natin to mamaya. I-mount natin. So, for the meantime, na muna siya. So, ayun, na-install na natin siya. Pero medyo may konting problema. Kapag ito pala kinabit mo sa kisame, medyo makikita mo yung halos kalahati ng ceiling na cover ng kanyang video. Kaya ang ginawa ko,
medyo iniyuko ko siya. At least hindi yung medyo halos yukong-yuko siya. Para lang halos mas malaki yung masakop ng kanyang wide angle. Makuha niya yung halos konti lang ang makakain ng kisame. Ito yung problema sa design niya. Dapat medyo natitilt din siya pababa. Kasi kung ipipix mo siya sa kisame, halos kakainin niya wala unless nasa dulong side siya o nasa edge ng kisame. Pag sa wall ko naman siya inilagay, prone siyang maabot ng tao. Kaya ginawa ko, tinilt ko na lang muna pansamantala. Nilagyan ko muna siya ng kahoy para yung angle niya pababa. Pero pag ano, gagawin ko na lang siya ng kahoy na medyo matino na para mas maganda yung pagkagawa na nakayuko siya. Mas maganda sana to kung nadidesign niya. Medyo natitit ng konting yuko para yung kisame man lang. Yung kisame hindi na siya masama ron sa buong video. Ayun. So, testingin natin yung mga ibang side ng feature ng camera. Here's the live demo ng camera. Kita nyo guys, ang linaw ng feed. This is because it's 2K resolution. Pwede mong i-zoom, i-pan left to right, tilt up and down, gamit lang yung application. Kapag madilim, pwede mong i-auto, switch sa infrared night vision. Maliwanag pa rin siya, parang hindi siya naka night vision Kuha pa rin niya maiki. Yan, may sample clip tayo dito ng AI detection. Napapansin niya agad yung paggalaw ng tao. Sinet ko lang siya sa tao, hindi kasama yung hayop sa sasakyan. Yan. Tapos i-test din natin yung ilaw. Yun, ganda ng ilaw, ang lakas. Yun, ganda. So ano na tayo, final verdict. Siguro tignan natin kung ano yung pros at saka cons ng camera. Noon yung pros niya, siguro high resolution, pan tilt function, responsive, mabilis. AI detection niya very accurate naman. Two-way, ang pansin ko yung two-way radio niya, parang mas clear siya compared dun sa siguro mas maganda yung speaker kasi nito compared dun sa mga nauna nilang version ng Tapo. And ano pa ba? Ayun, madali lang siya i-set up katulad ng mga ibang tao. Ang negative side naman niya, wala siyang 5 GHz para Wi-Fi support para dun sa mga bagong mga router ngayon, yung mga 5 GHz na router. Tapos dahil nga sa consider siya na outdoor camera, sana mas mahaba pa yung wire, mga 5 man lang sana, 5 meters. So far, yun lang naman. At saka number 1 na isang problema sa kanya, yun nga, sana may konting tilt down man lang. Konti lang, kahit hindi siya yung naman 90 or 45 degrees, kahit mga 30 degrees na natitilt down, para hindi yung kitang-kita mo yung kisame. Kapag halos kalahati kasi sasakupin ng kisame. So, pag sa wall mo naman siya in-install, medyo bumababa na kasi siya, kasi hindi pa rin siya natitilt down. So, konti lang, may bababa siya masyado Pag sa wall, nababawasan yung option mo kung saan mo siya ikakabit. So, yun yung isang tingin kong problema dyan. Dapat medyo natitilt down, kahit mo yun yung konti lang. Para maging payukuman lang yung camera, mabawasan yung nasasakop dun sa kisame. Pero all in all, maganda naman siya. Sa presyo niya, okay naman siya para sa akin. No? Para sa dual camera. Sin dual na camera, budget friendly na rin siya. Saka hindi siya basta-basta, quality ang pagkakagawa niya. Ito, presyo nito more or less nasa 1.9 to 2.3 siguro. Camera without the memory. Ako kasi nakuha ko to naka-sale 10.10, kaya medyo naka-discount ako. So yun. So yung overall guys ng Tapos C246D is definitely a solid choice if you are building a smart home on a budget, no? Reliable, easy to use, and packed with feature na usually makikita mo lang sa mas mamahaling brand. Yun. Kung gusto nyong makita pa yung mga smart home gadgets like this, comment down below.
and let me know para man-review na kung anong magandang i-review natin sa susunod. So don't forget to like and subscribe, share the video para makatulong sa inyo. Thanks for watching. Stay safe. Peace!